At welcome na sa aking recap kong sino kaman I maraming salamat. Kong bago kapper sa akin YouTube channel I baka naman click mo ang bigay diyan sa ibaba para patuloy tayong makapag-upload at ion lamang po, na simulan na natin ang kwento dahil marami na tayong nasabi. Nagpapatuloy nga ang ating kwento na lumilipas na nga ang ilang taon at ang ating bida na si Jinwoo ay nagtatrabaho na sa Police Station Violence Department at may nagbabahaji nga sa ating kwento hindi ko pa muna pangalanan, mula nang magsimula siyang magkatrabaho sa lupa, at naririnig niya ang isang chismis mula sa pulis matapos na suportahan siya ng mga detectives, at may chismis na may isang detective na kilala bilang Ghost, sa Central Police Violent Crime Department, na ang nagbabahagi nga ng kwento sa atin ang lalaking ito na si Lee Se-han na isang new detective, at dagdag pa niya na, dahil nahuhuli niya ang mga kriminal mula sa mga cold cases bukod sa kanyang sariling mga kaso at may rate siyang 200% sa pag-aresto, at kaya naman lahat ng uri ng masasamang kriminal ay naging malumanay na tupa sa harap ng Ghost na iyon na ang chismis na ito ay naging isang alamat na sa lahat ng pulis sa lugar na ito. Habang patuloy nga siyang nag-iisip ng marami patungkol sa taong iyon na wika pa nga niya na may mga chismis pa na tinanggihan niya ang isang promosyon dahil gusto niyang lubos na maglaan ng sarili sa trabaho sa field sa pagmumuni niya ay hindi niya nanamalayan na may dumating na tao sa kanyang gilid na sinasabihan siya na kung siya ba daw ay isang newbie na sumali sa kanila ngayong araw. Nang marinig nga niya ang nagsasalita sa kanya na agad nga niyang binati ito na yes sir habang sinasabihan siya na silang lahat ay parang magkapamilya na sila dito at binibigyan niya si Lee Se-han inumin niya daw ito para mawala ang kaba niya na agad naman siyang nagpasalamat sa kanyang senior. Sinasabi ni Lee Se-han sa kanyang senior na sinabihan siya ng hepe ng departamento na lilipat siya kasama si Detective Sung. Nang marinig nga ito ng kanyang senior sabi nito na si Ghost na itilapon nga ni Lee Se-han ang kanyang inumin na coffee sa gulat nang marinig niya sa kanyang senior na Ghost, at sabi pa ng kanyang senior na wala talagang nakakaalam kung nasaan siya talaga kaya binigyan na lamang nila ng palayaw ang taong iyon. Sa huli tinatawag na rin siya ng ganon ng iba pang mga istasyon ng pulis, at tinanong niya si Lee Se-han kung narinig niya na rin niya ang palayaw na iyon hindi ba, na agad naman siyang sumagot na oo, at dagdag pa ng kanyang senior na ang binigay niyang coffee sa kanya ay para talaga sa taong tinatawag nilang si Ghost, at tumingin nga sila sa kanilang likod at sinabi niya na nandito na siya habang si Lee Se-han ay kinakabahan na baka may gagawin ang kanyang senior na si Ghost sa kanya, at tinanong niya ang lalaki na tinatawag nilang si Ghost kung maayos pa ba daw ang kanyang ginagawang bagay na sagot ng ating bida sa ngayon sabay tanong niya kung ito pa do ang bagong newbie na sumali sa kanila na agad namang sinang-ayunan ng kanyang senior at pinakilala si Lee Se-han sa kanya. Sinabi ni Ghost sa kanyang senior na siya na daw ang bahala sa newbie dahil tuturuan niya daw ito ng ilang bagay na agad namang sinagot ng kanyang senior na magkita na lang sila mamaya, na si Lee Se-han ay napasabi sa kanyang isip na hindi naman siguro siya papagalitin ng kanyang senior na si Ghost sabay niya tinanong sa kanyang senior kung ano daw ang kanilang gagawin, ngunit tinatanong siya ng kanyang senior na si Ghost kung bakit niya gustong maging pulis na ang sagot niya ay gusto niyang mahuli ang mga masasamang tao. Kaya sa kanyang sagot ay agad siyang sinabihan ni Jinwoo na ito ang kanilang gagawin ngayon tulad ng sabi niya kaya naging police officer nga siya tulad ng sinasabi niya, at pupunta na nga sila sa kanilang misyon habang napapaisip nga si Lee Se-han na hindi nga siya makapaniwala na sa unang araw pa lang ay manghuhuli na sila ng kriminal na kasama pa niya ang sikat na tinatawag nilang si Ghost. Pagkatapos nga ng mga ilang araw, na si Lee Se-han nga ay bagsak sa pagod na kasama niya si Jinwoo habang napasabi nga ang kanilang senior na kung bakit parang halos patay na siya at narinig niya na nasa ganyang kalagayan siya dahil sinusundan niya si Detective Sung para habulin ang mga kriminal sa buong araw. Habang ang ating bida ay napasabi rin na hindi kapaniwala na may karanasan siya sa paghuli ng mga armadong holdapper kahit na walang armas at dagdag pa niya na sulit nga siyang turuan habang napasabi na rin si Igress na dapat niya nang iwanan sa kanila ang mga gawain na gaya ng ganitong klaseng gawaing pang-mental. Napasigaw nga ang babaeng customer nila na, Detective. Si Jin ay tiyak na hindi isang tao na magpapakamatay na sinasabihan nga siya ng detective na iintindihan niya ang nararamdaman niya pero ipinaliwanag niya na sa kanya hindi ba, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa at hindi na nga niya natapos ang kanyang sasabihin habang narinig ni Jinwoo ang kanilang problema, ipinapakita nga ng babae sa detective ang isang text sabi niya na mukha ba itong text ng isang taong magpapakamatay sa loob ng 3 oras ngunit sinabihan siya ng detective na tingnan niya ang mga pagpapakamatay ay karaniwang ginagawa sa isang biglang karanasan kaysa na isang plano. Lumapit nga si Jinwoo sa kanila at hinihingi niya ang mga ebidensya dahil gusto niya itong tingnan baka may maitutulong siya,
Sinasabihan nga si Jinwoo ng kanyang senior na sana huwag siyang pahirapan ang sitwasyon para sa kanya. Ipinapaliwanag nga sa atin ang isang babae ang natagpuang patay sa bathtub dahil sa malaking sugat sa kanyang palso at labis na pagkalugi ng dugo at ang kutsilyo na ginamit upang bunutin ang kanyang palso ay natagpuan sa banyo at ang mga fingerprint lang na natagpuan sa lugar ay ang mga fingerprint ng namatay. Bagaman karaniwan ay masaya ang personalidad ng namatay ngunit mayroon pala siyang depresyon, at sinabi ni Jinwoo ang bagay raw na ito ay walang kakaiba kaya sa kanyang sinabi ay sumasang-ayon rin ang senior niya na ang babae nga ay napanganga na lang at walang magawa, pero sinabi ni Jinwoo sa kanyang senior na kahit ganon ay gusto niya parenting nan ito ng kanyang sarili kung may dahilan ba ito, napapaisip nga ang kanyang senior sa kanyang sinabi dahil kinuha na naman niya ang ibang trabaho ng detective nang umingiti nga lang siya habang si Jinwoo ay sinasabihan ang babae na gusto niyang makausap ito ng saglit, at sa lugar ng building victim na babaeng nagpakamatay, at makikita nga natin ang kwarto ng biktima, nang bigla ngang may unti-unting lumalabas na shadow sa kwartong ito, na ang dumating ay si Jinwoo para tingnan niya ng sarili kung ano nangyari dito sa lugar ng biktima. Tumitingin-tingin nga si Jinwoo sa lahat ng sulok ng kwarto ng biktima kung may iba pa ba siyang makikita, at pumunta na rin siya sa banyo dahil dito naganap at nagpakamatay ang babae, na makikita nga natin ang ebidensya na dugo ng biktima. Ang ating bida nga ay inilapit niya ang kanyang kamay sa banyo at sinabi niya na noon kailangan niya pang ng bangkay para makagawa siya ng servant ngunit ngayon ay iba na. Makikita nga natin si Jinwoo na sinisimulan gisingin ang biktima para ito'y makausap niya sinabi nga niya na arise. Pagkasabi nga niya ng arise ay nagtagumpay nga siyang binuhay ang biktima gamit ang dugo nito bumubuo na nga ang katawan ng biktima, na ang biktimang babae nga ay kinakabahan kung ano ang nangyayari sa kanya na agad naman siyang sinabihan ni Jinwoo na huwag siyang matakot sa kanya dahil siya ay patay na at muli niyang binuhay siya gamit niya ang kanyang kapangyarihan, at tinanong na nga ito ni Jinwoo ang babae na si Jin kung talaga bang nagpakamatay siya na agad naman siyang sinagot na oo at tinanong siya ulit ng ating bida kung anong dahilan kung bakit niya iyon nagawa, at sinabi na nga ng babae kung bakit, na biglang niilipat na nga tayo sa ibang building, napapakumanto nga ang tao sa loob ng silid kung sino daw ang bastardong gumising sa kanya sa ganitong oras. Tiningnan nga niya ang CCTV kung sino ito at biglang sinabi ni Jinwoo sa matanda na habang nagpapakilala siya kung sino siya at sinabi niya na rin siya ay isang detective ng Police Station Violence Crime Department at gusto niya sanang makausap ang matanda ng isang sandali, agad nga siyang lumabas at tinatanong niya si Jinwoo kung may resulta na ba siya sa pag-iimbestiga nila sa kanyang anak kung paano ito namatay at kung may dahilan ba ito at sinagot naman siya ni Jinwoo na hindi pa nila nalaman at gusto lang niyang makausap ang ama ng biktima ng isang sandali. Tinanong na ito ni Jinwoo kung pwede ba siyang makausap na agad naman siyang sinang-asang ayunan at sinasabihan nga niya na kung makakatulong daw ito sa kanyang anak ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak, at sa lugar ng Arunggol Coffee, habang nandito nga sila ay tinatanong na ni Jinwoo ang matanda kung anong klaseng batang student si Sojin. Ngunit ang matanda ay hindi agad nakasagot kaya naman binago na ni Jinwoo ang kanyang katanungan kung may kilala ba siyang may galit kay Sojin baka iyon ang dahilan niyang pagkamatay sagot ng matanda sa kanya na wala siyang alam at kilalang kilala niya ang batang iyon na mabait na estudyante na walang bisyo at nag-aaral ng mabuti dahil isa lamang napaka-inosente ang batang iyon. Habang umiiyak nga siya sa harapan ni Jinwoo nang hihingi nga siya sa ating bida dahil hindi rin daw siya makapaniwala nangyari sa kanyang anak na nagpakamatay sa kanyang sarili kaya sa kanyang nakikita ni Jinwoo sa matanda ay napasabi nga siya na mukhang minamahal niya talaga ang batang iyon, habang patuloy nga siyang umiiyak na sinasabi niya kay Jinwoo na syempre naman daw na mahal daw niya si Sojin at siguro daw alam na ni Jinwoo na hindi niya totoong anak ang batang iyon ngunit ang batang iyon ay napakahalaga sa kanya at itinuring niya ng tunay na anak na mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay dahil mas minamahal pa niya ang kanyang anak kaysa sa kanyang sarili. Sa kanyang pag-iyak ay biglang nilabas ni Jinwoo ang kanyang cellphone at sinasabihan niya ang matanda na may nakita silang audio record ng biktima sa kanyang silid at gusto niya sanang makinig sana ang matanda. Pinakikinggan na nga nila ang audio record habang mabuti silang nakikinig rito, matapos nga iyon nilang marinig at sinabi na ito ng ating bida na ito daw ang ebidensya na nakuha nila sa biktima ng pang-aabuso na kanyang tinanggap mula sa kanyang amang Amonpon mula pa noong siya ay bata pa, at dagdag pa niya na siya ay tumakas papunta sa malalayong lugar, ngunit patuloy na nagpapadala ang kanyang amang Amonpon ng mensahe gaya ng miss na miss kita, sa kanya, at kaya sa huli, pinili niya ang kamatayan.
Naging seryoso ang matanda at tinatanong niya sa detective na si Jinwoo kung ano ang dahilan niya kung bakit siya pinarinig ng audio record, at sinasabihan niya nga si Jinwoo kung may balak siyang arestuhin siya at sana pwede niyang dalhin ang ilang karagdagang pulis at ilagay siya sa posos, ngunit mahinahon siyang sinabihan ni Jinwoo na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Napatanong nga ang matanda na kung ano ang pagpipilian niya at sinabi ni Jinwoo sa kanya ng una ay kailangan niyang umamin na siya ang may kasalanan ng lahat ng pagkamatay sa kanyang inampong anak para mabawasan ang kanyang kasalanan, kaya naman nang marinig ito ng matanda ay agad naman yung tinanong kung ano ang pangalawa. Sinabi niya sa kanya na ang pangalawang pagpipilian niya ay kailangan niyang ibalik ang katarungan ng pagkamatay ng kanyang inampong anak na tunay na makatarungan na presyo. Nang marinig nga ito ng matanda ay nag-iba na ang kanyang mata na nanlilisik na ito, napangiti na nga lamang siya dahil wala na siyang magagawa sa kanyang sitwasyon, sabay tinanong niya kay Jinwoo kung gaano kalaking presyong hinihingi niya. Si Jinwoo nga ay biglang naging seryoso at sinabi niya na yan ay tama na, at tinitigan nga ito ni Jinwoo ang matanda at sinabihan niya itong makinig ang matanda sa kanya. Nang makita nga ng matanda si Jinwoo ay bigla na lamang siyang nanginig ang kanyang katawan nang makita niya ang ating bida ay naging seryoso. Sa katunayan, ang lugar na kinalalagyan niya ngayon ay hindi ang mundo kung saan ka nabubuhay. Ito ay isang ibang mundo na pansamantalang ginawang katulad ng mundo sa labas, isang lugar ng mga patay na hindi kayang pumasok ng mga buhay ng walang pahintulot ng may-ari, at ito ang teritoryo ng walang hanggang pahinga. Iyon din ang pangalan ng lugar kung saan siya ay magkukulong mula ngayon. Tinanong niya si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin niya na sinabihan nga lang siya ni Jinwoo na mag-isip na siya ng mabuti, kung naalala pa ba daw niya kung paano siya napunta sa lugar na ito. Nang tingnan nga niya ang paligid ay napatanong siya kung paano nangyari na hindi man lang niya napansin na wala silang kasamang ibang tao kundi silang dalawa lamang. Kinakabahan na nga ang matanda sa kanyang sitwasyon dahil hindi niya na alam kung ano na ang kanyang gagawin. Napasigaw na lamang siya ng walang dahilan at tinatanong niya si Jinwoo na siguro naman daw ay isa lang mang itong panaginip, hindi ba? Napatakbo nga na lamang siya sa takot habang may sumunod na sa kanya na isang shadow monster, na pinagsasaksak nga siya sa mga ibang katawan niya na hindi nga siya makahinga, na pinipilit nga niyang makawala sa umatake sa kanya na tila may galit ito sa kanya na sumisigaw na lamang siya ng walang magawa, habang ang ating bida ay kalmado lang at pinapabayaan na mamatay ang isang taong nasa harap niya. Makalipas nga ng isang sandali nga ay namatay na ang lalaki dahil sa kanyang alagad. Ang pumatay nga ay yung babaeng binuhay ng ating bida na si Sojin, at nagpapasalamat siya sa kanyang hari sa bagay na ito, at tinatanong siya ni Jinwoo kung meron pa ba siyang sasabihin sa kanya. Meron nga siyang huling kahilingan sa kanyang Panginoon na isang favor sa kanya, at sa lugar ng police station, habang ang ating bida ay may inaabot na regalo sa babaeng humihingi ng tulong sa kanila, napasabi nga ang babae kung si Jin ba daw ang nagpabigay nito, gumagawa-gawa nga ng dahilan si Jinwoo sa babae na sa tingin niya ay ang pangalan na kasulat sa Reg Along ito ay sa kanya, at sa tingin niya rin ay hinihiling ni Jin na mahanap ito ng may-ari. Wika ni Jinwoo na batay sa mga pangyayari, napakakaunting tsansang ito ay isang pagpatay, at sinabi niya na lamang na ang investigasyon ay malapit nang matapos. Napasabi nga ang babae na talaga bang wala, kahit na 1% lang. Binubuksan na nga niya ang binigay ni Jinwoo sa kanya na regalo ni Sojin para sa kanya. Nang makita nga niya ang loob ng regalo ay napaiyak nga siya ng husto at nanginginig ang kanyang katawan dahil sa Reg Along ibinigay ni Sojin. Umalis na nga ang ating bida habang nagpapasalamat siya kay Jinwoo sa pagbigay ng Reg Along ito, na ang ating bida nga ay tahimik lang itong naglalakad at tila ito'y may inisip, na ang babae nga ay yumuyuko pa rin para ipakita kay Jinwoo ang kanyang pagpapasalamat rito, na ang laman nga ng regalo ay isang tasa at may nakasulat na Happy Birthday. At doon na natapos ang pag-iimbestiga ni Jinwoo.